October 2 ito nang mangyari, Sir Red. 3 araw bago ang aking 16th birthday. Abalang-abala talaga ako noon sa paggawa ng aking homework na ibinigay ng aming propesor sa zoology. Natapos ko ito bandang 10:06 ng gabi. So nung time na iyon, dahil na rin sa buong maghapon na pagod, ay nakaramdam talaga ako ng kaunting pagkahilo. Ang tanging gusto ko lamang ay matulog o magpahinga na. So nagpalit ako ng damit at napili ko ang isuot ang spaghetti top at shorts dahil sobrang init. Habang ako ay nagbibihis, may narinig ako na parang tumatawa. Yung tawa na hindi po nakakadala para maging masaya, kundi tawa na nakakatakot. At ang mas ikinakaba ko nga, Sir Red, ay hindi ko alam kung saan nagmula. So dahil sa sobrang hilakbot ko, matapos kong madinig iyon, naisip kong mag-iwan na lang ng dim light para mabawasan yung takot ko. So bigla akong nagising na lang bandang alas 11:42 ng gabi base sa aking maliit na orasan sa side table. Doon ay may napansin talaga ako na nasa gilid ng kama ko sa bandang paanan. Pinilit kong bumalik sa pagkakatulog pero ninais ko na gumising ng kaunti upang nang sa ganon kahit yung diwa ko ay manatiling gising. Sa totoo lang, may nararamdaman akong kakaiba. Mabigat na presensya ito. Hindi naman po ito yung kauna-unahang pagkakataon na naramdaman ko ito. Hindi ko naman din masabi kung masama yung entity. Basta't ang aking pakiramdam, mabigat ang presensya na nasa loob ng aking silid. Ang pagiging gising ng aking diwa ay nagtatagal lamang ng 1 oras. Kaya nanatili akong ganoon hanggang sa lumipas ang 20 minuto. Dito ay naramdaman ko na tila dahan-dahang humihiga sa aking tabi sa gawing likuran ang nilalang. Madalas akong matulog na ang aking muka ay nasa iisang direksyon lamang. Hindi po ako yung tipo ng tao na talagang pabaling-baling at malikot matulog. So minulat ko po ang aking mga mata. Alam kong naroroon siya sa mismong tabi ko. Lumikha din kasi yung dim light na iniwan ko ng tila isang transparent na anino at sa aking palagay, isa siyang lalaki. Lalaki na may katangkaran pa sa akin. Doon nga nang maaninag ko na ang anino ay tuluyan na akong nagising. Itong multong ito, Sir Red, ay tila ba sinusuklay pa ang aking buhok gamit ang kanyang daliri. Nanginginig na ako sa takot noon dahil nararamdaman ko na tila yayakap pa siya sa akin dahil nararamdaman ko rin yung kanyang kamay na unti-unting humahawak sa aking tagiliran. Nararamdaman ko rin na parang may bahagyang diin sa likuran ng aking hita at bukong-bukong na parang nga talagang may nakayakap sa aking isang lalaki at animoy umiibig. Hindi ko talaga alam ang aking gagawin. Hindi ko magamit ang skills ko sa taekwondo ngayon. Kung maaari nga ba, kanina pa ako pumalag. Napakahirap talaga na makisalamuha sa mga multo o sa mga pinaniniwalaan kong fallen angels. Nang sinubukan ko ngang gumalaw ng kaunti, bigla na lamang nawala ang aking misteryosong nararamdaman. Matapos ang sandaling iyon, nagpasya akong matulog ng patihaya. Subalit mas lalo pang kahindik-hindik ang nangyari. Mas pinainit ng multong iyon ang aking kwarto. Kayang-kaya ko talaga ang labis na lamig. Pero hindi ko nakayanan yung init ng paligid sa loob ng kwarto. Hinayaan ko na lamang muna ang multong ito na ipwesto ko ng maayos ang aking katawan
para mapreskuhan ang buo kong katawan. Doon nararamdaman ko na rin yung multo na tila ba nasa aking harapan habang ako ay nakatihaya. Tandang-tanda ko noon na ang aking mga hita ay bahagya lang na magkahiwalay. Ganon din ang posisyon ng aking mga braso mula sa aking tagiliran. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ko na tila may gumagapang mula sa aking hita. Papunta na ito sa aking bewang, paakyat sa aking tagiliran, paakyat sa aking dibdib at nagtapos sa aking leeg. Ang lahat ng parteng iyon ng aking katawan ay para bang nanigas o kaya tinurukan ng anesthesia. Pero nararamdaman ko na para na akong binabayo. Opo, tama ang inyong nadinig. Para na akong ginagahasa. Ang pinaka nakakahilakbot pa nga, Sir Red, ay ang sumunod na nangyari dahil naramdaman ko talaga na may pumapasok na sa aking ari. Ramdam ko yung paglabas-masok nito na pakiwari ko ay ang sandata ng multong iyon. Gusto ko mang sumigaw pero talagang napipipi ako. Gusto kong gumalaw at manlaban pero talagang naninigas ang buo kong sistema. Doon ay pumasok sa aking isipan ang kwento ng ghost that holds you down. Marahil ito ngayon nangyayari sa akin ngayon. Para ako nakikipagtalik sa totoong tao kahit ayoko. Ginagawan ako ng kahalayan. Labag sa aking kalooban. Wala akong kalaban-laban pero nakakahiyamang aminin, Sir Red, umabot ako sa sukdulan. Oo, umabot ako sa parting iyon. Naramdaman ko na tila may humahawak sa aking katawan pero hindi naman niya ako pinahirapan. Hindi naman niya ako sinaktan. Ang nangyaring iyon ay hindi naman kagaya sa istoryang nabanggit ko dahil hindi bayolente yung gumawa sa akin ito. Hanggang sa naiwan akong nakatulala. May mga gabi na gusto niya lamang tumabi. Dahan-dahang sinusuklay ang aking buhok gamit ang kanyang mga daliri at para bang gusto niya lamang ilagay ang kanyang banayad na kamay sa aking balikat upang ako'y imasahe. Alam kong gusto niya lamang tumabi at para mayakap ako. Pero sa tuwing ginagawa niya sa akin ito at hindi ako nakakatulog ng maigi, kinabukasan sa aking paggising, nagkakaroon ako ng sipon at migraine. Hindi ko rin alam kung bakit din ako nagkakasakit. Palaisipan sa akin kung bakit ako madalas magkaroon ng ganong sakit. Malaking misteryo. Salamat sa pagbabasa nito, Sir Red. At sana sa mga nakikinig na solid HTV positive. Please, gusto ko rin pong malaman sa abot ng inyong kaalaman upang ako'y matulungan nang sa ganon ay matigil na ang ganitong klaseng pagmumulto. Nangyari naman ito noong 2004 sa aming lumang bahay sa Bulinaw. Matagal talaga akong hindi nakarating doon dahil nananatili kami ngayon sa Mandaluyong. Noon pa man, marami na akong kwentong nakakatakot na nadidinig sa bahay na ito na itinayo pa nga noong 1970s. Bilang isang happy-go-lucky na miyembro ng third sex, hindi ko na lang po ito pinapansin. Kahit papaano, meron akong iba pang gay friends na tumira sa bahay na iyon. Yaman din lang at napakalaki nung space nito
Pinaupahan na lamang po namin yung ibang kwarto para mag-generate din ng income at isa pa para magkaroon din ng tao sa bahay. Ang mga nasa harapan kasi nung bahay namin na ito ay commercial area na, kaya kaliwat kanan na ang mga tindahan at maging mga bar. Marami na rin sa mga nangungupahan sa amin ang nagrereklamo dahil sa panggugulo umano ng isang multo, lalo kapag sumasapit na ang gabi at oras na ng kanilang pagtulog. Palagi pong may paraan ng mga multo na ito para manggulo sa buhay nila. Napapaligiran ako ng mga kaibigan kong gay at alam nyo naman, masayahin at maingay kami pag nagsama-sama. So ganito nagsimula ang karanasan ko sa mga multo. So pagdating ko sa bahay namin galing ng Metro Manila, itinuro ni mama sa akin ng magiging kwarto ko at umalis na siya. Nung ako'y magpapahinga na at matutulog sana sandali, nakarinig po talaga ako ng tunog na tila binabato ang bintana ng kwarto ko at ito ay nanggagaling sa labas. Para po siya mga pebbles na isa-isang ibinabato doon sa mismong bintana para gisingin ako. Kaya nahirapan talaga ako makatulog noon dahil sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, saka naman nauulit yung pangyayaring iyon. Naririnig ko na nanggagaling ang mga bato sa bintana pero wala naman akong nakikita na tao na pwedeng gumawa nito sa labas. At ang isa pang nakapagtataka dito, Sir Red, ang labas ng bintana ko ay pader ang katapat. Ito yung pader nung kapitbahay namin na isa rin pong old house doon sa lugar. Alam ko rin na wala na rin pong nakatira doon. Hanggang sa nadinig ko sa usapan ni na mama at ng tiyahin ko na may mga multo talagang gumagawa ng pamamato sa bintana para istorbohin ka. Ang ibig lamang daw nilang sabihin ay hindi ka welcome sa bahay na yun. So ngayong alam ko na meron palang entity sa bahay. Lagi ko silang sinasabihan na wag silang mang-iistorbo pero paminsan-minsan ay nangyayari pa rin ito kaya naisip kong maaaring nakikipaglaro lamang sila sa akin. Isang gabi, 8:00 na iyon. Sinubukan kong matulog sa taas dahil merong 5 kwarto doon at wala naman na pong tumutuloy. Nakita ko ang 6 na buwan kong pinsan na natutulog sa ibang kwarto. So pinili kong matulog sa kwarto malapit sa altar. Pero bago ko pa man po ipikit ang aking mga mata, hindi naman nabato sa bintana ang aking nadinig, bagkus ay mga ibinuhos na barya. Hindi ko mawari kung nalaglag o sadyang inihulog sa sahig namin iyon. Nakarinig din ako ng mga upuan na nagpapalipat-lipat ng pwesto, ganun din yung mga pintuan ng cabinet na nagbubukas-sara. Naisip ko lang na baka yung isa sa mga kaibigan ko ay dumating na, pero nagulat ako nang malaman kong ako lang at ang batang pinsan ko ang natutulog doon. Naibulong ko na lamang sa sarili kong, "Please, maaari bang patulugin niyo muna ako saglit?" Pero hindi po sila nadaan sa ganong klaseng pakiusap. Mas lalo pang ang lumala ang nangyayari at mas pinaingay pa nila kaya nag-decide po ako na matulog na lamang sa baba. Isang hapon, nag-uusap kami at nagtatawanan ng malakas na mga kaibigan ko. Bigla-bigla ay nadinig po namin na meron pong gumagamit ng banyo pero alam naman naming kami lang ang nasa bahay. As in narinig talaga namin, Sir Red, kung paano lumagaslas ang tubig galing sa gripo at kasabay noon ay ang pag-flash ng inidoro. Sabi ko na lang sa mga kasama ko, alam niyo nang ibig kong sabihin ngayon. At kumaripas kami ng takbo at nagtitilian pa. Akala ko ay iyon lamang talaga ang karanasan namin sa lumang bahay namin sa Bulinaw, Sir Red. Meron pa palang mas nakakatakot doon. It happened isang mag-aalas 2 ng madaling araw
nang kararating lang namin mula sa gimikan ng mga friends ko. May isang kaibigan ako na nagdala ng lalaki na nakilala lamang po niya doon sa pinuntahan namin. Nakita ko pa nga silang nagpunta sa pinakamadilim na bahagi ng garden at sinigawan ko pa nga sila na, "Oy bakla! Ayaw ng multo ng mga bisita ha, nagagalit sila. Magtabi-tabi ka nga, tumbak lang to." Nang matapos nga sila sa kanilang ginawa, pinauwi na rin niya ang lalaki. Pero nakarinig po kami ng boses ng isang babae at parang kumakanta ng isang lullaby. Nang hilakbot po kami sapagkat parang napakalapit lamang ng boses na iyon sa kung saan kami nakatayo. Nung una ay hindi ko talaga pinansin iyon dahil ayokong matakot ang kaibigan ko. Pero tinitigan niya ako nang halos hindi kumukurap at nagtanong kung nadinig ko din daw ba ito. Walang lumabas na salita sa bibig ko pero tumakbo kami ng mabilis hanggang sa maabot namin ang kwarto. Ginising namin ang iba pang mga kasama at ikwento ko ang nangyari. Sinabi na lamang nila na, "Ayan, ang lalandi nyo kasi, ang kakati nyo. Parang hindi naman na kayo nasanay. Ayaw nga nung kasama natin dito sa bahay ng mga bisita, diba?" At kanya-kanya na po kami ng talukbong matapos nun. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.